Sa ngayon, may AX na ang gobyerno. In place ito naman, sabi ng DSWD, meron din tayong fuel subsidy, DOTR, in place na yan, nangyari na yan noon. Sabi mo ngayon, dapat din magkaroon ng subsidy para sa bilihin sa pagkain, basically, no? At tulong sa mga middle class. Can you please specify lamang sa paanong pamamaraan ito ngayon? Mukha kasing hindi ito kasama sa programa ng gobyerno. Yung AX nila, obviously, ang pangalan ay Assistance for Individuals in Crisis Situation. Pero yun, identified lang nila yung mga sinasabi na pupunta ka sa kanila at magpapakilala kang in crisis ka, hihingian ka ng pera pero hindi ka sigurado kung magkanong cash, pero dito sa kanilang subsidy sa transport, klaro 5,000 sa mga chuper ng tricycle. Sige. Una-una, isang halimbawa yan ng limitado at medyo makitil pag-isip ng gobyerno. Kung pinagmamalaki na halimbawa yung AX na I think dahil nga doon sa pag-cancel ng flood control projects, nadagdagan ng kaunti mula sa nakarang taon, pero mahigit pa rin siya. 64 billion lamang siya kumpara sa nakarang taon na 45 billion. So kung ang argumento ng gobyerno may madudukutan naman ang bulsa para sa ayuda, kulang na kulang yung AX. So una-una, kailangan natin intindihin ng problema ngayon, hindi sasapat yung dati na nakaprogramang ayuda. Kailangan talaga dagdagan yung subsidio ayuda sa point of principle kasi matindi talaga yung epekto na ito. Ngayon, concretely, may tatlong waves of support na kailangan bigay dyan. Ang una, syempre, yung mga transport groups. Na ngayon lamang, basta, walang duda na, i-compute mo lamang yung mawawala sa kita ng bawat jeepney driver na dun sa 44 pesos na napaglaki ng presyo ng crudo, guaranteed, bawas ng 1,200 to 1,300 pesos sa kanilang kita, etc. etc. So, paunang bigwas ng pagtaas ng presyo ng crudo, unang tatama yung mga transport groups, kailangan sila salbahin kaagad. Kasi 2.2 million ang workers sa transport. 1.7 million tricycle drivers, 200,000 na jeepney drivers, mga 200,000 na mga motorcycle taxi, delivery riders, etc. So yung inanunsyo ng isang araw na 5,000, ang konti-konti na yan, baka 2-3 araw, simot na yan. Tapos yung bilang ng tutulungan nila, 136,000 yata or 113,000 tricycle drivers. Nung nakaraang linggo, maximum yata 360,000. Hindi pa maaabot yung more or less 75% pa ng mga nangangailangan. So unang kailangan salbahin yung mga tricycle drivers kasi sigurado silang magtulak sa kahirapan yung milyong-milyong mga pamilya na yan. So unang suporta yan. Pero yung mga follow-through effects kasi, yung mga magsasaka, lalo ng mga mangisda na nakadepende dun sa presyo ng diesel, sa cost ng produksyon nila, kung hindi agaran bigyan ng suporta yan, yung marami dyan, kung dahil silang pondo, hindi sila magpo-produce. So ang minimum dyan, kailangan ng masusing pag-aaral na siguraduhin na yung bagsak ng kita ng mga magsasaka, mangisda na nakadepende dun sa crudo, hindi sila hihinto sa pagsaka o sa pangisda. Kasi kung lugi sila, mabawas yung produksyon. Kung mabawas ang produksyon, lalong tataas yung presyo ng pagkain sa pamilihan. So yung second wave dapat na suporta doon, kailangan talaga maramihan suporta. Ang hingi ng mga farmers groups, 12,000 for mga fisher folk, 10,000 minimum para sa mga magsasaka, para saluhin lamang yung supply ng pagkain. Yung ikatlo, hindi maiwasan. Kung yung transport groups at yung mga sa agrikultura may konting suporta, initial buffer lamang yan kasi hindi na naman yung dalawang sektor na yan tataas ang presyo ng bilihin. So hindi maiwasan, kailangan ng subsidyo, biglag ng suporta sa bulsa, yung more or less 18 million na pamilyang Pilipino na alanganin ngayon at vulnerable sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Tapos sa amin, kaya iba to dun sa COVID. Nung COVID, nag-lockdown. Masyado mabagsik, hindi alam ng mga tao yung epekto dun sa ekonomiya. Ngayon, napakaliit na epekto sa ekonomiya. Pagmamahal ng produksyon, ano kailangan punuan? Yung pagmahal ng produksyon. So hindi naman kailangan lahat, nahirapan yung gobyerno kung lahat naman na pagtaas ng presyo ng produksyon, sasaluhin niya. Pero ang simpleng tanong sa kanya, anong bahagi ng pagtaas ng presyo ng produksyon na mamapasa doon sa mga consumer ang susuportahan nyo? Kaya hindi maiwasan ang huling suporta dapat, ayuda para sa mahirap. Actually, even yung lower middle class, kung hindi nila matarget yan, malaking tulong kung bawasan kahit panandalian lamang, sana permanently, yung excise tax at VAT, at least sa produktong petrolyo,
at tumaisip din sa ibang mga basic goods and services. At may kaparaan na naman, may mga batas for price control, may mga batas naman para sa pagbibigay ng supplementary budget, para mag-supplementary budget, para dumihan yung pondo. Nandun yun eh. Pero kung attitude ng gobyerno, sa news item nga, sabi ni Miguel Castro, hindi, wala naman emergency, calamity. Actually, meron eh. Pero kung magbubulag-bulagan yung gobyerno dyan, talaga yung napakaraming hakbangin na kailangan niyang gawin, hindi niya gagawin. Gagalo lang para may press release at may masabi. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa